Praise be Jesus and Mary. One of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" Mayang buntag sa tanan. Good morning po. O kita nasa Holy Wednesday na ng Semana Santa. O alam niyo po, itong gibuhat o ginawa ni Judas will be remembered from history to history. Nga naman, why? Because Judas, according to the saint and some good theologians, is the first person to sell God. Ang kauna-unahang tao, nagibaligya ang Ginoo. No? Siya lang, no? He sold God for magkano? 30 pieces of silver. No? And apart from the money, sa pera, the problem is his relationship with Christ. No? And nakakalungkot man at napakasakit, Kuya Eddie, sabi nga, in the history of the church, in the history, in the Bible itself, from Old Testament until the New Testament, and in the lives of the saints, and even in our day-to-day life, kining gibuhat ni Judas, itong ginawa ni Judas, nangyayari until now. Diba? Anong ibig mo sabihin, Father? Nga naman, unsa man. No? It happens because just like Judas, we prefer to exchange. Palitan natin ang atong relationship kay God ug sa mga taong atong we knew, the people we knew, important person we knew, for the sake of our own convenience. And, sabi nga ni Jimmy Santos, ang ating pagiging lamang dagat. No? Ano yun? Shellfish. Pagiging makasarili. No? We think only ang atong kaugalingon. No? And aminin, let us admit and be sincere. Sometimes we exchange relationship or good of that person for the sake of our needs. Atong kinahanglan. No? Minsan, gibaligya natin ang atong isig katao. No? They suffer, other people suffer because we sell them. Sabi nga, nga may sa Tagalog, mayroon binenta mo. Ibinenta. Diba? In Joseph, remember, if I'm not mistaken, in the Old Testament, these 30 pieces of silver started with Joseph, the dreamer. No? Yung anak ni Jacob, di ba? Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid sa Ehipto. No? It was 30 pieces of silver. Hindi lang yun. No? bago ni Joseph, sino pa? Si Esau. No? Gibaligya niya ang kanyang rights bilang panganay sa isang yung masarap na niluto ni Jacob. Remember? Nagbabasa ka mo ng Biblia. Until now, even the saints, martyrs. Diba? Sila Saint Agatha, Saint Lucy, bakit sila nahuli? Bakit sila panatay? Kasi na ang ibang mga dili man tinuod na Kristiyano ang binenta sila sa mga Romans, di ba?
gibaligya sila. Ayun, Kristiyano yun, patayin yun. No? Kinakita ko siya na, no? See? Betrayal upon betrayal. No? And, no? Sabi niya, sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo. No? It is really a hard, and it is really a great pain, masakit. No? Lalo-lalo na kung ikaw yung ibinenta. No? Okay lang kung ikaw yung nagbenta minsan, di ba? Pero kung ikaw yung ibinenta, no? Gibaligya, it's painful. And what happens? Relationship destroyed. See? Nasisira yung pagsasama. Nasisira yung pagkakaibigan. Nasisira yung pagiging magulang, etc., etc. Bakit? Because of that betrayal. And nawawala yun na yung trust. We exchange relationship, good reputation of a person for the sake of our own convenience, needs, and selfishness. No? Nakakalungkot. No? And ganun din. No? Kahit sa ating pamahalaan, kahit sa atong barangay, kahit sa Manolo Portage, kahit sa Cagayan de Oro, kahit sa Manila, sa Pasay, nangyayari, hangtod karon. We sacrifice person for things and for our own needs. Sinasakripisyo natin yung mga bagay na mahalaga sa atin sa mga bagay na gamay ang value. No? Tulad ng iba, no? Nagtatrabaho, how many, nagpapakapagod para sa pera, sinasacrifice yung kanilang kalusugan. Ngayon, pag nagkasakit na sila, ayun, lahat ng mga inipon nila, naubos lang sa gamot, sa pagpapatingin. Yung iba, sinacrifice yung kanilang pamilya. Of course, hindi naman masama. I'm not saying that it is bad. No? But if we go beyond the limits of what is needed, no? Kapag lumagpas na tayo dun sa talagang kinahanglan, what will happen? Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. No? Naalala ko yung isang napakagandang video, no? Napanood ko dun sa Facebook yata yun, no? Puro siya trabaho, no? Yung asawa niya, hindi na niya pinapansin. Yung asawa niya, na nakandakuba, magluto, maglinis ng balay. And then, kailan niya na-realize, nung na-aksidente yung asawa niya, namatay, then he will realize the value of that person. No? Kitang tanan. No? Deep in our hearts, kinsa man ang atong gibaligya, kinsa man ang atong ipinagpalit, lalong-lalo na sa Ginoo, ang ating bukasyon, no? For the religious life, married life. No? Sometimes we sacrifice it, our friendship, no? Our respect to a person, we exchange it, just like Judas, sa mga bagay na gamay lang ang value. Tanong nyo, napakagandang tanongin natin. Let it be our reflection this Holy Week. No? Lord, katulad ba ako ni Judas? Lord, unsa man ang akong gibaligya, katulad ni Judas. No? Which is very important in my spiritual life, in my personal life, in my social life. Kinsa man ang akong gibaligya, Lord? Sino may aking in exchange for my own comfort, no?
with that person, with that relationship to that person. No? Alam niyo, mahirap ang ipkanulo. Mahirap yung i-betray. No? And yet, every time we sin, kada tayo nagkakasala, we betray God. We, just like Judas, sell God for 30 pieces of silver. Kaya nga, mga igsuon, karong Holy Wednesday, hingin natin kay Lord ang kapatawaran. Lord, patawad. Humingi tayo ng tawad sa Ginoo dun sa mga tao na atong gibaligya for our own comfort. Dun sa mga panahon na gibaligya natin, we sell our love of God, ang Ginoo, for our own comfort, for our own needs, for our own attachment to person or others. And let us ask our sorrowful mother, our blessed mother, to help us. Itigil na natin ang pagiging Judas. To stop becoming like Judas. Exchanging others' relationship for the sake of our own ego and selfishness. Praise be Jesus and Mary.